Ako po sir si Tito Mabanan Labong. Tapos nag-edad na ako ngayon sa 54. August 15, 1972 ako matao. Natao ako sa Barangay Hagbay, San Jose de Bonester, Samar. Tapos yung kasanayan ng aming hanap buhay, magsasaka din na. Dati yung papa ko, yung mga magulang, ang hanap buhay, magsasaka. Tapos ganoon din ang nasanayan ko. Sa mahabang panahon, ako din sa paglaki ko, nandiyan na nakikita ko din yung mga pagkilos ng dating mga MP sa aming bayan, sa aming barangay. Kasi ang MP dito sa Samar, matagal na sir. Kung baga sa akin ito, pang-apat ba din akong sumunod ng mga MPA. Saan sa? Dito sa Samar, lalo na yung barangay namin sa Barangay Hagbay. Kaya ikwento mo nga yung barangay nyo. Bakit siya ganon ka? Oh. Itong barangay namin, dati ito, mayroon dyan mga MP noon, nakikita ko medyo maliit pa ako. Pumupunta dyan sa amin ng papa ko. Tapos, sinasama yung papa ko doon sa mayroon sila mga ibinibigay dati ng mga magsasaka ng yung mga pinag-aaralan nila itong maikling kursong lipunang Rebolusyong Pilipino, yung HKKRP. Yun ang binibigay ng mga magsasaka dati. Tapos, yun na yung papa ko dati sama-sama ng mga MP, ng mga kung saan-saan sila nag-aaral, nagkakaroon ng mga conduct ng mga meeting. Ngayon, paglaki ko, medyo namulat na kung ganyan na yung kasanayan ng buhay namin. Wala naman ibang makikita, ikinakausap namin palagi yung mga MPA. Tapos hanggat nagkaroon ako ng mga pamilya, magpamilya ako 1999. Tapos pagka 1993, ito na ang mga taon, nagkaroon kasi ng problema ang MPA. Ito na sinasabi nila nga ang grabe na pagkahiwa-hiwalay ng mga Partido Komunista ng Pilipinas at saka Bagong Bayan, nagkaroon sila ng ikalawang dakilang pagwawasto. Ako na nga yung sakahan namin, panay ang mga MP doon na lang ang tumitira sa aming bahay. Ang mga natitira na lang noon ng kilala ko ng MP noon, ang popular nga pangalan si Renato Baliros alias Canor. Tapos yung misis niya, ang panawa si Butil Alcantara. Tapos si si Payong Itirado. Tapos si Bernabilinay, taga Katmalugan. May isang squad na lang yan, sir, ang Si natitira Gakuma. sa Barangay Hagbay. Pero si Gakuma, na-meet mo? Si Gakuma? Nagkasama-sama kami noon ng ikalawang dakilang pagwasto si Dakuma. Kilala. Interview ko na rin siya. Opo, kilala niya ako to. Si Dakuma. Itong pinukwento ko, may alam din si Dakuma, pati din ako. Nagkasama kami noon sa dating printe noon. Ang pangalan dito ng printe, Buna ang pangalan noon. Tapos yun na nga, ang akala ko noon, maganda talaga yung mga nila, yung binibigay ng mga pinag-aaralan, ang mga binibigay sa amin. Parang hindi ka maniniwala nga ang panmatagalan, yun ang pagluluko ng kaisipan ng mga mamamayan. Talagang maganda. Opo, magaling talaga yan. Halimbawa ako, sir, pinagsasabihan lang ako nga, Tito, sumama ka lang sa amin. Tapos, yun, sasama ako sa kanila. Pag doon na sa isang mga barangay, nagkakandak ng mga pulong-pulong, binibigyan ako nila kung anong sasabihin ko sa mga magsasaka doon. Pinagsasabi nila, ito yung kuan mo, agenda yung pangalan ng MP noon. Itong agenda mo, sasabihin mo doon sa mga magsasaka.
Sa akin naman pag-isip, maganda ito nga. Tinuturo sa akin. Pagkatapos ng schedule doon sa mga barangay, balik naman doon sa bahay ko. Mm. Lahat ng mga gawain ko sa pagsasaka, tumutulong ito din ng mga NPA. Mm. Pero iniisip ko, baga maganda itong mga tao na to ah. Mm. Kasi yung mga gawain ko, tumutulong sila. Nagdami yung palay ko noon kasi maluwag naman yung sinasakahan ko. Kaya dami naman tumutulong. Mm. Di, panmatagalan, yun na, nasanay ako, natuto ako siya rin ng pagsulat sa pagbasa. Sila na yung nagturo sa akin. So hindi ka nag-elementary muna? Hindi, wala ko sir. Wala ko talaga yan. Hanggat matuto na ako magbasa at magsulat, yun na, binibigyan ako nila ng mahawak na ng mga ilang tao. Team ang pangalan yan, mga team. Mm. Hanggat ang pag 1999, humahawak na ako ito ng isa ng platon. Pag sama ko sa kanila ito, umalis gud ako iniwanan ko yung mga anak ko at saka pamilya, 1993 ito ng mga taon sa Barangay Hagbay. Pag 1993, yun na, tuloy-tuloy na ako dyan, sama-sama sa mga NPA. Ikot-ikot dito sa banda ng Gandara, sa Norhi, Gandara, sa Norhi, tapos tiga din na may Katmalugan, Butyong Yabong Paranas, at saka sa Lusidibugan. Yun. Tapos, ang pangalan pala noon yun sa isang section committee, mayroon sila sangay nga sinasabi nga ISISK. Itong ISISK, ang pangalan nito ay Subsection Committee and Implementing Body para mapabilis ang pagbaba ng lahat ng mga pinag-uusapan sa isang prente. Sa ngayon, naging kasama na ako noon ng isang subsection committee. Ang mga kasamahan ko noon, si Payong at saka si Tirado, mayroon na kami saklaw na isang subsection committee. Yun. Hanggat pag 1999, diyan na nagsabi ang partido at saka hukbo, nakabangon na tayo. Tumaas na yung natin. Maluwag na ang saklaw ng partido, hukbo, at sa dumami na ito ng hukbo at saka partido. Pagkabawi ng partido at saka hukbo, dyan na ang palatandaan yan, nagkaroon na sila ng mga taktikal na opensiba. Ang mga palatandaan na noon, yun na magkaroon ng mga raid, ambush, yun na ang pagbangon ng partido 1999 hanggang 2001-2, yun ang pinagkalakasan ng partido at saka dito sa Western Samar. Yung mga red noon, sinamahan ko yun sa Barangay Babaklayon at saka dito sa Nasidibuan, tapos Mutyong, tapos mga kasama ko pa noon yung sinamahan. Meron pa yun mga ambos sa Blanca Aurora, tapos sa Katmalugan, yung tower doon nga, ginano namin sa Maykuan, nalimutan ko yung tower sa Katmalugan. Yung sinamahan ko. Pakikwento mo nga yung unang-una mo, yung Babaklayon. Paano nangyari yun? Itong Babaklayon, sir, ito, yung pagsimula pala yan, ang Babaklayon kasi, sinasaklaw ito ng isang section committee. Ngayon, ang section committee dati, ang sekretaryo ito, asawa ni Renato Baleros, si alias Cookie Banji. Kami naman ang mga tauhan kasama niya sa section committee. Bago ito i-read ang Babaklayon, meron yun itinalaga ng tao nga nagpag-aaralan iyon sa loob ng isang barangay sa Babaklayon. Nag-ano sila yan ng mga tao, yung mga kasamahan nila nga mag-aaral doon sa loob kung ano ba yung kalagayan ng kampo, yung pagkilos ng mga kasundaluhan sa loob ng barangay, sa kampo. Ang itinalaga ito ng tao, si Conadto, ang pangalan si Tirado, Carlito Salingsing alias Tirado.
ito nang tinalaga ni Baliros. Bago ngayon magkaroon ng raid sa Babaklayon, si Tirado dyan ang nakatalaga itong taong magsusubaybay sa pagkilos ng sundalo. Nag-ambus pa sila dyan, ng 3 lang sila, inambus yung tropa. Mm. Magbibilin, mamamalingke yung tropa galing sa Babaklayon, papunta doon sa Caranas. Meron ba doon sa Caranas Tabo, yung pangalan sa amin. 3 hanggang 5 yung palagi yan namamalingke doon sa Caranas. Inambus yun ni Tirado. Si Tirado naman, 3 lang sila. Sila nakasamsam ng 2 armas. Tapos 2 patay, 1 sundalo at saka kapgo. Ginanon yan si Tirado. Nagkaroon siya ng disciplinary action ng MPA. Dahil? Kay hindi yan ang inuutos sa kanya na ambusin itong tropa. Kundi, mas ang focus niya unta, yung pag-aralan ang pagkilos ng tropa dyan sa Babaklayon. Kasi, i-read ito. Nagkaroon naman siya ng action pa-disiplina. 1 taon pa ito mahigit ang umagos. Bago dyan, nagkaroon ng raid. Pero, yun pa rin ng mga tao ang itinalaga para sila magsubaybay. Kumpleto na. Naipon na yung mga ang kalagayan ng kampo, ilan ang mga personal na nandyan. Basta ang bilang noon, 7 katao lang nandyan sa loob ng tropa. Tapos, ang pagkilos naman ng mga sundalo, pagkakalinggo, nagkakaroon sila ng inuman, tapos yung pusoy, yung sugal. Ganyan sila. Tapos, yun na nga, ang hirang pagkilos. Bago yan, nagkaroon ng mga MPA-hin. Ang pangalan ito, Assembly Meeting ng MPA. Nagkondinaan, RGU noon, kay medyo mahina pa ang mga MPA dito sa Weste. Ang kahirapan noon ng MPA, yung mga baril dati, mga sira-sira na, hindi na pumuputok. Tapos, wala kasanayan ng mga ganyan nga mga gagawin, ang pag-grade. Atlas ang pangalan ito ng isang company na galing sa RGU, Regional Mobile. Di ngayon, si Badoy, ang pangalan ito nga humawak, isinama dito bago yon i-read itong sa Babaklayon. Yun na, nagkaroon ng meeting, ginayos yung mga impormasyon, inipon. Tapos, maglagay sila ng tao doon sa loob. Sa Babaklayon kasi, nandyan pa nga yung magsasaka dyan si Roman Pumarca. Dyan yan patiraha ang isang MPA na magsusubaybay ang kalagayan ng pagkilos ng mga sundalo sa loob. Ngayon, pagkarating na itong oras, yun na, marcha na ang mga MPA papunta doon sa Babaklayo. Diyan lang yan sa may sityo Lawigan. Diyan lang yan nagkandak ng mga pulong asimbliya. Tapos malapit lang ito, isang bundok lang yan, pagbaba agad, Babaklayo na ito. Yan ang pakarating sa Babaklayo, pagkalas pa to, putukan na agad. Tapos ang MPA naman dyan, ang namatay, 4 na MPA namatay, 7 ang sugatan. Ang sundalo, nandyan 7 ang patay talaga yan ang sundalo dyan. Ito yung unang encounter mo. Opo, sir. Anong naramdaman mo yung ganyang Aba, akala ko yun, hindi na ako mabubuhay. Dahil, paano ba yun? Paano ba yung terrain? Paano yung labanan? Ang itong squad namin nga sinamahan ko, nandyan kami sa bis. Yung bis, mayroon naman siyang isang platon nga pangalan ito ay assault. Sila nag-assault. Tapos dumidikit sa kampo. Dito pala sa bis, yung nararamdaman ko, parang wala ko nang isip mabuhay kasi nandoon lahat ito ng mga
ano kami, nakaposisyon. Yung mga baril doon kasama ko, mga 30 caliber, ang 60, dalawang 60, isang 30, tatlong Lancer. Tas 30? May 30 kayo? Opo, sir, meron yung 30. Lakas. Lakas yun, sir. Lakas. Grabe itong mga taon na ito, pero ang kahinaan ng MPA noon, itong mga 30 and 60, matagal na ito yun, kay mga nasamsam noon ito ng mga 87, mga ganyan. Tapos, tinago lang ito, medyo kalawangon. Ang kahinaan ng MPA, medyo mag-i-stopin na naman, hindi na pumaputok. Inaayos nila noon, putok na naman, tag-ilang putok. Ganyan yun ang noon ng mga MPA. Pero, sa totoo lang itong pag-read dyan sa Babaklayon, nakasamsam silang 21 itong armas. Ganun. Oo. Isang 60 caliber, isang Lancer, mga M14 at saka M16. Ganyan yan ang nakuha. Sa Babaklayon pa lang ito. Diyan ang pinakamalaking score ng MPA noon ng pagbangon ng Partido Komunista ng Bagong Bayan. San Jose de Buwan yan? Opo, sir. San Jose de Buwan. Malaki yun. Malaki talaga yan. Hindi nakalaban yung tropa? Nakalaban sila, ilang putok lang. Kasi dumikit naman ang MPA. Ay, mga lasing pa. Mga lasing ay ba nga mga tropa, walang mga nagpaka-brief lang, mga ganyan. Kawawa nga eh. Tahimik na, wala nang putok ito. Nanonood ako doon ng mga patay, ba? Hindi ko talaga makam. Ibang pagkita sa mga may patay nga sundalo, may patay nga MPA. Ang dami talaga dyan. Nung una ka makakita ng ganong kadami, Ngayon, anong naramdaman? ba, tatakot ka talaga. Hindi ako makatulog isang gabi. Ganun ba? Oo. Grabe yung tuwan sa isip kong nakaba. Ganyan pala itong ang dugo talaga makikita mo. Kahit ako pinipikit kong mata ko. Parang nakikita ko pa rin eh. Pero, pag ganun, meron agad political instructor na alala. Yes. Ano yung style niyo pag ganun? Kasi alam naman nilang medyo kayo. Ang ginagawa kasi ng kwan ito, ang mga MP, bago yon magkaroon ng mga tactical ng opensiba, ito, ang pangalan noon ay nagkaroon sila ng nagkumbensyon ang iba't ibang mga unit. Nag-ipon-ipon sila, tapos nagkakaroon sila ng tactical command. Isang commander ng mga na nagtahalaga ito ng CO, by CO, ng political guide. Ang political guide iyon ang magandang ginawa niya noon sa pag-read sa Babaklayon kasi ang political guide noon si kuan ang pangalan Manny nga nandoon na nakulong sa Muntinlupa. Si Manny. Alam mo ba kahit si kuan man yun ang natira diyan sa Babaklayon ang CEO si CEO Balasbas. Kung hindi to dumating ang MP, ang commander, labi na ang political instructor, pinapatay talaga ito si Balasbas. Kasi mga galit ang mga MP kay mayroon maraming mga nasugatan, marami nang patay. Pero pagkarating naman ni ito, si Manny, pinaalis ng mga kasama niya. Alis kayo, alis. Huwag na niyo galawin dyan. Sabi niya. Tapos pinaano pa yun ng gamot si Balasbas. Pinagsabihan lang siya, bakit hindi ka sumuko? Sana, wala ka sugat. Meron siya sugat-sugat mga kaunti lang. Hindi kayo kunta. Meron sa inyo na mamatay, wala na susugatan kung sumuko kayo. Kasi baril lang ang aming kailangan, sabi naman ni Manny nga, nandoon na sa kulungan. Yun ang pinakamalaki. Yun yung medyo, nung mga panahon na yun talaga yung pinakamalaki niya. Yes, sir. Amo itong pinakamalaki. Paano kaya nagbubunyi pag gano'n? Anong epekto sa masa pag kayo doon, tagumpay yung mga gano'n? Aba, halimbawa, sir, itong sinasabi ko sa may Lawigan, itong sityo ng Lawigan, may mga malapit yan sa mga barangay. Ang barangay itong mga malapit yan, yan Hagbay, tapos San Andres, Fernandez. Itong malapit na mga barangay, alam nila dyan kung mayroon ginagawa ng mga MP nga plano, mga ganyan, tapos tuwa-tuwa talaga yun ng mga magsasaka nga. Yun ba ang mga MPE?
ano sila ng mga baril. Medyo ang mga magsasaka noon kasi hawak ito ng mga MPE. Sobrang saya talaga yan. Amo yung nagiging epekto ng mga MPE. Sumasaya ang mga magsasaka. Lalo na, ipapakita ng mga MPE nga sila kuno ang totoo na nandyan sa gobyerno. Pero sa totoo lang, ito ang epekto ng MPE nga ginawa. Kapag katapos ng raid, ang mga MPE, yun na, ang division naman ang nag-ano yan, operation talaga yan, yan. Suyod ng mga MPE. Ang sisisihin ito ng, halimbawa, yung mga magsasaka, sundalo. Pero hindi yan kikilos ang gobyerno kung hindi talaga yan ang MPE ang nagsimula. Kung sa totoo lang itong sa pagsisila, kung iisipin na ito ng maayos. Sino nagkaguluhan MPE? Halimbawa itong pag-raid sa Babaklayon. Ilan ang mga magsasaka dyan, hindi na ito nahirapan na wala na makain. Sige naman ang operasyon, dami naman itong sira yung iniimbestiga. Minsan nga noon yun, kapag hindi ito, kinakastigo pa yun noon. Kasi wala ito noon nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa gobyerno. Sa totoo lang, salit. Ang mga sundalo noon, napipilitan sila nga medyo ang kahirapan ay ang mga tao, nagsisinungaling man lang sa totoo lang. Ito na. Pero nagbigay ito ng kahirapan, MPE talaga yan. MPE. Bakit pagsabi kong MPE? Sila nagsimula dyan ng kaguluhan. Siyempre, paano na lang yon? Halimbawa, ang kasundaluhan, marami ang namatay. Tapos, magiging tahimik lang. Hindi yan. Talaga yan. Kikilos talaga yan ang gobyerno, magtutulungan andyan sa mga sundalo para mahanap ang hustisya ng sino man na gumagawa ito. At totoo lang. Ganyan yan ang mga ginagawa ng mga MPE. Yan ang first episode ni Tito. Galing. Ang galing.